Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, patay sa tama ng bala sa ulo ang 16 anyos na binatilyo sa loob mismo ng Barangay Hall sa Cabuyao, Laguna. Ang pamamaril nag-ugat umano sa aligasyong nagnakaw ng bakal ang biktima. Saksi si Nico Wahe, exclusive. Pinatawag lang daw sa Barangay Hall noong linggo ng gabi ang 16 anyos na si John Christian Valenzuela o mas kilala sa kanila bilang Dadoy. Pero si Dadoy hindi na nakauwi at ngayon nakaburol na. Si Dadoy binaril sa ulo sa loob mismo ng Barangay Hall na agad niyang ikinasawi. May pumunta po dito na hinahanap po daw po yung anak ko at sangkop daw po siya sa pagnanakaw po ng bakal. May pumunta raw po yung anak ko doon. Suspect sa pamamaril ang umano'y ninakawan ni Dadoy ng bakal at pera na isang magsasaka. Itong bata natin isa nandun lang for questioning yung mga regarding dun sa mga nangyayaring theft incident. Biglang dumating itong suspect natin na tinatanong yung bata dun sa barangay hall. Then ito na nangyari na po itong incidente natin. Ayon sa Cabuyao Police, lasing ang suspect nang dumating sa barangay hall. Sa tulong daw ng mga taga-barangay, natuntun at naaresto ng mga pulis ang suspect matapos ang 3 oras. Wala raw baril na nakuha sa suspect ng maaresto. Ito po ang current po na nire-recover pa namin dahil accordingly upon na escape niya, itinapo niya somewhere yung gamit niyang firearm. Umamin daw ang suspect sa krimen pero hindi siya nagbigay ng pahayag sa amin. Isinailalim na kanina sa inquest proceedings ang suspect na naharap sa reklamong murder. Ang ipinagtataka ng mga magulang ni Dadoy, paano napahamak ang anak sa loob ng barangay hall. Sa akin po, meron din po silang pagkukulang. Ganyan. Siyempre, nakapasok din po doon yung namaril. Hindi po natin na naging safe yung bata sa loob. Nandito ako sa barangay hall ng Barangay Marinig dito sa Cabuyao, Laguna kung saan nangyari yung pamamaril sa 16 anyos na biktima. Walang gustong humarap sa atin o magbigay pahayag ng mga tauhan ng barangay na nandito. Sinubukan din namin kunin yung numero ng kanilang kapitan na nasa pagpupulong ngayon pero ayaw ibigay sa atin. Pero aminado raw sila na dapat ang barangay hall ay isang lugar na dapat ligtas para sa kanilang mamamayan. Doy, mahal na mahal kita. Kahit ganyan ka, hindi kita matiis. Ginagawa ko rin ang lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nagbuga ng halos 10,000 tonelada ng sulfur dioxide ang Mount Canlaon. Ayon po sa PHIVOLCS, ito na ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng bulkan mula nang simulan ang instrumental gas monitoring. May mga naiulat na ring amoy ng asupre sa ilang bahagi ng Bagos City, La Carlota at Canlaon City. Simula alas 8:30 kagabi, nagtala ang bulkang Canlaon ng halos 300 volcano-tectonic earthquakes at muling nagpaalala ang PHIVOLCS na maging alerto at huwag pumasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan pero posible raw humantong ang kasalukuyang seismic activity sa eruptive unrest at pagtaas ng alert level. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.